Binatikos ng mga organizer ng pinakabagong civilian mission to the West Philippine Sea ang kapikat na hakbang ng China sa pagtatanim ng bandila sa Sandikay. Gayon din ang pagkalat nito ng fake news na nag-iwan di umano ng basura ang Philippine Civilian Mission sa Sandbar. Binigyan din ni Ismulya na ang China ang nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga coral reef, pag-aani ng mga higanting tuya at maging sa pangingisda gamit ang cyanide chemicals. Inilarawan niya na tiyak na mali ang akusasyon na siya ang leader ng estudyante na si Mateo Christian Misalberio, gayon din ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nag-escort sa kanila sa kanilang paglalakbay sa Sandikay upang magtanim ng mga bandila ng Pilipinas at atin ito ay nag-iwan ng mga plastic na bote at iba pang mga basura sa sandbar. Sinabi ni Ismulya na ang Sunday K1 na kilala rin bilang Pag-asa K2 ay napakalinis at napakaganda at walang basura, taliwas sa sinabi ng China Coast Guard. Ayon sa kanya, tiyak na nanganganib ang China sa nagawang makamit ni atin ito kahit na nangangailangan ng payag mula sa embada ng China sa Maynila. Sinabi ng atin ito koalisyon, nakakatapos lang ng ika-4 na matagumpay na sibilyan na misyon sa West Philippine Sea na ang pagkilos ng China sa pagtatanim din ng watawat ng China sa mababang elevation features ilang oras lamang matapos gawin ng Pilipinas, gaya ng iniulat ng Global Times ay isang desperadong kapikat na hakbang kasama ang mga fake news. Sinabi ng atin ito lead governor at Akbayan Party President Rafaela David na ang mga watawat na itinanim ni Ismulya at Salverio sa Sunday K1 ay nakuha pagkalipas ng ilang oras dahil ayaw nating bigyan ng pagkakataon ng China na ngamaras at siraan ang bandila ng Pilipinas. Sinabi niya na imposible ang propaganda at peking balita ng China na nag-aakusa sa Pilipinas na nagkalat sa sandbar at mayroon tayong lahat ng mga ebidensya upang ipakita na talagang nagsisinungaling ang China. Si Ismulya ang kauna-unahang babaeng Moro na magbabatas at miyembro ng grupo ng mga katutubo na tumuntong sa Pag-asa Island ay nagsagawa rin ng jet ski flag ride sa karagatan ng isla bilang isang makasaysayan at simbolikong pagkilos ng pagdeklara na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. Samantala, ang China ay hindi rin napauli at may ginawa din sa issue pagkatapos ng matagumpay ng paglapag ng atin ito coalition sa nasabing sandbar dahil ang state-owned din yan ng China na ang Global Times ay kumakailan lang ay nakakuha raw ng eksklusibong hanay ng mga larawan na nagpapakita na nung unang bahagi ng Mayo, ipinatupad ng China Coast Guard ang maritime management at gumamit ng soberanong jurisdiction as sa Ting Xiaojiao o Sunday K1 sa South China Sea sa pamamagitan ng pagsasagawa ng on-reef inspection at pagkolekta ng ebidensya ng illegal aktibidad na gibunawa umano ng atin ito koalisyon ng Pilipinas. Nalaman daw na nag-Global Times mula sa isang source na malapit sa usapin na ang isang grupo ng mga opisyal ng CCG ay dumaong sa Tingxianjiao upang magsagawa ng on-rep inspection at video recording ng illegal na aktibidad. Samantala, ipinakita rin ng mga opisyal ng CCG ang pambansang watawat ng China para igiit ang soberanya. Nilinis ang mga plastik na bote, mga kahoy na patpat at iba pang mga debris na nakakalat sa reflat na sinasabing mula sa atin ito koalisyon. Ayon pa sa China, nagpaplano silang sampahan na kaukulang kaso ang Pilipinas sa pambababoy di umano sa nasabing bahura at ipapasa nila ang mga ilang ebidensya sa United Nations Environment Program o UNEP na siyang nangangasiwa sa mga ganitong kaso.